Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, pansinin niyo mga kasembrers, itong damit no, ni Sir Alden. And then yung talagang yung Uratex na endorsement ni Ma'am Catherine mga kasembrers ay kaparehong kapareho no dun sa damit ni Sir Alden mga kasembrers during their promo nga ng Hello Love Again. So dalawa actually dito yung napansin ni Ma'am Aya Gonzalez ng na TikToker din po, na Dinatic din po mga kasembrers, na medyo matagal-tagal din siyang hindi nakapag-update kasi busy siya sa mga kanyang ginagawa no, na sobrang dami rin po. So ito yung una, itong damit no. Hindi natin alam kung naghiraman ba or talagang bumili sila ng pareho mga kasembrers na brand, kasi yung mga tendency na ganito, yung pareho yung design ay pareho din ng brand yung ng company mga kasembreros. May mga difference lang siguro, mga small or minute difference mga kasembreros or nuance no sa ating English vocabulary. Talagang pinasok yung English vocabulary. So may konting pagkakaiba lang siguro sa texture, pero yung design talaga itself ay sabi nga ni Aya dito, I miss you both no. So sabi niya dito, tapos yung sapatos no na suot ni Ma'am Catherine para dun sa Landers, parang suot din pala ni Sir Alden. So dalawa actually ano dito, yung twinning ng dalawa, or tamang sa malamang ibinilhan ni Sir Alden dito no, si Ma'am Catherine mga kasembreros, kasi pareho yung brand, pareho yung design mga kasembreros ng sapatos din nila na kulay white. So team panatag po ha ang Kathleen mga kasembreros. So ang kulit ng reaction talaga pag every time na nag-react to si Ma'am Aya Gonzalez mga kasembreros, ay talagang nakukulitan ako dito kasi nga alam mo na yung reaction video niya ay kakaiba rin. Talagang todo emote si Ma'am Aya Gonzalez mga kasembreros, na sabi nito walang mag-move on. Ayan ka naman eh. Sabi nga kasi parang nagmumulto na naman mga kasembreros, talagang layag na layag, at saka kung pa obvious mga kasembreros na pareho sila ng damit or pareho, at saka yung sapatos mga kasembreros no, literal na pareho mga kasembreros. So tayo pa team panatag, hayaan na natin yung mga nega na kahit na isa walang proof mga kasembreros, hindi connected sa kung ano mang connected ang Kathleen. Hindi sila connected kay Sir MJ, hindi sila connected kay Robby, kay Maymay, kay Joros mga kasembreros no, kay Joros Gamboa. Shout out kay Sir Renato, nakalimutan ko kahapon na yan din, kay Ma'am Juday, kay Ma'am Marian Rivera no, na parang ate na ni Ma'am Catherine mga kasembreros, si Ma'am Marian, and so on. So marami pa mga kasembreros no, Sir MJ talaga at si Sir Joros. So na sobrang kuha pa yung pambansang ayuda dati si Sir Joros na sobrang dami niyang na-post mga kasembreros na magkakasama sila. And then ito, so kahapon nga ay pumunta ang Fulkerson family para celebrate ang birthday ni Lola Linda no, sa San Benito Farm sa Batangas. So suki na sila dito mga kasembreros. And si Tita Jo, dati ko pang kilala ito si Tita Jo no, kasi nung promo pa ng Hello Love Again, parang nag-meet na sila no, ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Kung kaya meron akong file dito ng picture nila noong kasagsagan niya ng promo ng Hello Love Again. So close na close din ito no, kilala ni, of course no, sinong hindi nakakilala kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So malamang sa malamang ay in-introduce at pinakilala na siya kay Tita Jo na rin. I-vlog ko na rin ito mga kasembreros nakaraan no. So si Tita Jo ay hindi siya pumupunta o bumabalik dito sa Pilipinas kung hindi mga special occasions, kasi nga sa Amerika siya nakatira. Ito po ay kapatid ni ni Daddy Bay mga kasembreros. So nung lamay or nung namatay nga si Lolo Danny, ay umuwi rin ito si Tita Jo mga kasembreros. So sa mga important events lang talaga, especially like this no. So si Lola Linda ay parang kamukha niya no, ni Riza no, sa mata mga kasembreros. So talagang parang nakita mo yung resemblance or yung pagkakapareho mga kasembreros ng mata no, ni Lola Linda at saka ni Riza no, medyo singkit mga kasembreros. Si Angel singkit din naman, pero mas kahawig niya si Lola Linda, si Riza mga kasembreros. And then ito nga no, nag-post si Ma'am Riza ng mga pagkain, ng mga foods na inihanda doon sa San Benito Farm or sa catering mga kasembreros. Sabi nito, happy birthday Lola Linda, wish you more years of healthy and happy life. So ito po mga kasembreros no, masasarap ang kanilang pagkain of course. And then ito ising ito si Mami Min at saka si si Lexin, parang namili sila ng
mga damit or gagamitin mga kasambreros sa Ralph Lauren, of course na branded. So posted din ito sa Instagram ng atin ni Ma'am Catherine na si Ma'am Chrysler at saka si Mami Min. So dalawa sila nag-Instagram story mga kasambreros. So ang laki na nga ni parang magkasing tangkad na sila ni Mami Min mga kasambreros. So parang sa malayo, parang puti pa lang ni Lexi, no? Kasi parang sa malapit ay parang morena rin siya kagaya ni tita niya Catherine mga kasambreros. And then ito, next item natin. So si Sir Alden ay nag-post din ng mga dun sa San Benito Farm, pero wala pang mukha niya mga kasambreros. At saka si Riza, no, my dear nito ni Riza, yung parang sa labas, swimming pool. So parang nirate yung parang nag-rate dito si si Riza na yung lasa ng cake 4 out of 10 daw. So parang hindi daw gaano masarap, no? Parang ito yung gusto niya sabihin mga kasambreros. So kasi di ba sila Ma'am Riza ay may conscious, so restaurant din yung kanilang business. So siguro talagang meticuloso, no? Kung kaya ganito 4 out of 10 lang. And then ito, prayer item of course, no, ni Sir Alden. Sabi niya dito, Dear God, when fear starts to paralyze me and whispers that I can't, remind me that you are with me and that you are near. Fill my heart with the truth that your presence brings courage and strength I could never find on my own. With you, there is nothing I can't accomplish in your name. Help me to move forward in faith, not fear, trusting that you will equip me for everything you've called me to do. I choose to learn to lean on your power, not on my own. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Ang ganda ng kanyang prayer item, mga kasambreros. So, it speaks about always trust God, mga kasambreros, no? And then ito, pinost ng isang Aldinatic, no? Yung August 6 kahapon or kagabi, nirepost niya yung kanyang picture dati na nakasama si Ma'am Michelle Dean, Sir Alden. Naging judge sila dati sa Miss Filipina International, kasama nga si Sir Alden Richards, no, dun po sa ganap sa Pinoy TV sa beauty pageant, no, Miss Filipina International. So alam ko parang sa yata ito, sa ibang bansa mga kasombrero. So yun nga, magkasama sina Pops Alden at saka si pero throwback lamang po ito, no, 2023 pa, pero yung petsa kasi na August 7 ay pareho mga kasombrers, kung kaya parang nirepost ng isang Aldinatic din mga kasombreros. So and then ito, next item natin, parang may pinost si si Riza na isang girl or kasama yata nila mga kasombreros dun sa San Benito Farm. Siguro niya, ito ba si April, yung pinsan nila? But correct me if I'm wrong po, kasi di ba may pinsan sila na parati rin nilang kasama mga kasombreros. So baka ito siya mga kasombreros at mga Cathinatics. Alright, so yun na siya sa ating Cathin items. Pero abang-abang kayo kasi parang finalize na, no, yung project ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Nag-post ng isang admin. So parang yung script, yung basta aabangan niyo yan mga kasombreros sa next vlog natin. So, yun na actually sa ating Cathin items sa vlog na ito. Nawa po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 7, 2025, Huwebes na po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan natin ang title, Para Maniwala Ka. John 20 verses 30 to 31. And truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. So, napakaganda nito mga kasombreros, para maniwala ka. Dalawang bagay ang misteryo dito at kumapa-amazing, no? Mapapaisip ka talaga. Una ay may mga bagay na hindi pa sinulat at hindi isinali sa Biblia mga kasombreros. Tapos sinulat ang Biblia, okay, ang Christian Bible na meron tayo ngayon, para maniwala tayo, okay? Ang mga bagay actually na hindi nilagay dito, and according dun sa isang verse mga kasombreros sa chapter sa John mga kasombreros ay kapag sinulat daw lahat ng miracles, lahat ng ginawa ni Jesus Christ sa mundong ito nung pumunta siya dito sa lupa, ay hindi kasya sa mundong ito, no, sa lahat ng silid-aklatan at sa mundong ito, kahit na itapal mo at saka ilagay mga kasombreros ang mga
miracles and wonders and signs mga kasumberos na ginawa ni Jesus Christ dito ay grabe, no? So dito makita na sobrang daming, no? Kumaga pa hindi lang siya thousands and thousands mga kasambreros ang ginawa ni Jesus Christ na miracles dito sa mundo nung bumisita siya dito mga kasambreros para gawin niya mission ng pagpapapako sa krus mga kasambreros, but hindi siya mabilang, kay countless siya mga kasambreros. So para maniwala tayo, no, bilang love letter mga kasambreros ay ginawa ni Jesus Christ, sinulat, no, ang Biblia mga kasambreros in the guidance or by the guidance of His Holy Spirit. So John 20:30-31 is about affirming that Jesus performed many other signs and miracles beyond what are recorded in the scriptures, but the ones that are written serve the purpose of revealing the truth that Jesus is the Son of God, and by believing in Him, maniwala tayo sa Kanya, one may have life in His name. So malinaw na malinaw ito mga kasambreros. Ang mga hindi naniniwala sa Kanya, nakikita sa actions, nakikita sa kung paano sila gumugol ng kanilang oras sa isang araw, may time ba sila sa pagbibiblia, no, sa papapakain ng kanilang kaluluwa ng salita ng Diyos sa Holy Bible mga kasambreros. Actually, minsan naisip ko, libre na nga yung Holy Bible, yung pagkain ng ating kaluluwa sa Biblia, libre na nga yan, no? Hindi katulad sa ating physical na katawan na kailangang bumili ka pa, no, kailangang lutuin, kailangang i-prepare, no. 'Di ba? So parang doon pa lang makita mo na dihadong-dihado ang material food mga kasambreros sa spiritual food na Holy Bible, kasi hindi nga napapanis ang salita ng Panginoon mga kasambreros. Ang pagkain material natin napapanis, pero ang salita ng Panginoon po ay hindi. So dapat ay nakikita sa atin na kung tayo po ay naniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na anak ng Panginoong lumikha ng langit at ang lupa mga kasambreros ng Diyos Ama, tayo po ay naglalaan talaga ng panahon sa kanyang salita at panalangin, no? At saka siyempre, no, pagkahayo at pagsishare ng mga verses o mga salita niya sa ating mga social media. So this verse encapsulates the core message of the Gospel of John, Apostle John, highlighting Jesus' divine nature as the Son of God and the giver of eternal life. So sa mga hindi po nakakaalam, si Apostle John, isa sa mga 12 apostles mga kasambreros, kasama sina Matthew, Peter, and so on. Siya rin po ang nagsulat ng first, second, and third book of John, tapos yung Revelation, okay? Yung pinakahuling libro na pinakita sa kanya yung vision mga kasambreros kung ano mangyayari sa end of times. So grabe, no? Talagang nakaka-amaze ito mga kasambreros. It serves as a powerful reminder of the central tenet of Christianity, that through belief in Christ Jesus, yung paniniwala or pananampalataya, we can attain eternal life and salvation. John emphasizes Jesus' unique and incomparable status as the ultimate source of spiritual fulfillment and everlasting life by affirming His identity as the Son of God. So, kailang isa puso't isa buhay natin ito mga kasambreros, yung paniniwalang ito, na para maniwala tayo ay sinulat ang Biblia. So, parang ano lang yan, parang yung isang bagay or hindi mo alam na information, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nababasa or hindi mo narinig or hindi mo nakita mga kasambreros, di ba? So ganun ang salita ng Panginoon mga kasambreros. The more we read, the more we study, the more we dive into the Word of God, the more we believe that Jesus Christ can do everything, no? He can do all things mga kasambreros. Sabi dito, the mention of Jesus performing numerous signs hints at the vastness of His miraculous works, with the recorded instances serving as mere glimpses into into His divine power. Parang kumaga patikim lang pala yung mga nasa Biblia mga kasambreros ng kung gaano ka-powerful at yung gaano kadami ang kanyang miracles na na-perform mga kasambreros. And still, no, sa araw-araw, and it's eternal. Isipin natin, no, walang katapusan ang pagiging miraculous, ang pagiging powerful, ang pagiging full of authority and righteous na Panginoon natin mga kasambreros. Kung love siya noon, love siya forever and ever and ever. And He is the eternal and
forever source ng pag-ibig, mga kasembreros, ng pag-asa, ng pananampalataya. Grabe, no? The phrase "in the presence of his disciples" underscores the first-hand nature of the accounts, emphasizing the reliability and authenticity of the testimony shared. Kasi di ba kasama ni Jesus Christ yung kanyang mga disciples dito. So, may mga testimonies. Kaya may mga testigo, mga kasembreros, may mga testifiers, mga kasembreros, na hindi nagsisinungaling ang Biblia kasi may mga taong naka-witness talaga, mga kasembreros. Through the declaration that these writings are crafted to inspire belief, the primary objective of the gospel is unveiled to kindle and nurture faith in the hearts of its readers. Grabe. Furthermore, the assertion that Jesus is the Messiah, the Son of God, solidifies his identity as the long-awaited Savior and divine being. So, grabe, mga kasembreros, no? Isa ito sa mga sagot sa mga tao nagtatanong na, tao lang naman ang gumawa sa Bible, no? Pero may mga witnesses, no? Merong mga testigo, mga kasembreros. And ang testigo na iyon ay hindi lamang po isang tao o dalawang tao or 20 na tao, mga kasembreros, no? Libo-libong mga tao, mga kasembreros, ang witness, specifically from the time of old, no? From the Old Testament down to the present, mga kasembreros, na kung saan nga ay dumating na ang Messiah na inaantay, mga kasembreros. So, these verses, sabi dito, in a contemporary context, these verses continue to hold profound relevance for individuals navigating the complexities of faith and doubt in a tumultuous world. So, ito kasi yung related verses, yung 1 John 5:13, and then Acts 2:22, tapos Hebrews 11:1, mga kasembreros, na kung saan ang mga tao po ay, ang mga taong na-record sa Biblia na may mga pananampalataya ay nag-prevail, no? Kasi nga ang Diyos po ay kasama nila. And the Lord Himself worked within their lives and performed miracles. Parang ginamit silang instrumento para gawan, naging vessel sila, mga kasembreros, para gumawa ng milagro. Kasi ang Diyos kailangan niya ng tao, no, to perform miracles, and that people may believe, no, from the time of Moses, Joshua, Hezekiah, Daniel, Jeremiah, and so on. So, kung kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi totoo ang Biblia. So, kahit i-deny man natin ang katotohanan, the truth still remains, mga kasembreros. We can believe in Jesus for eternal life by recognizing that He is the Christ. Kailangang i-recognize natin, mga kasembreros, na siya po ang Kristo, ang anak ng Diyos, and by believing that truth in our hearts, we can receive the gift of eternal life by acknowledging Jesus as the Son of God and putting our faith in Him. This belief is not just an intellectual assent, but a personal trust and surrender to Jesus as our Lord and Savior, mga kasembreros. So, yung paniniwalang ito, hindi lamang siya patay na parang, sige, naniniwala ako, but you don't act it out, no? Wala kang works, mga kasembreros, kung kaya ang faith at ang work, mga kasembreros, ay talagang kung mapa-connected yan sila. Hindi po pwedeng, sige, salita lang. Parang puro ka lang salita, kulang ka naman sa gawa. So, hindi po yun valid, mga kasembreros. This belief, sabi dito, through the testimony of the scriptures, we understand that eternal life is found in Jesus alone. God grants us eternal life as a free gift of His grace when we trust in Him for salvation. We are reconciled to God and receive the promise of everlasting life with Him, Jesus Christ, by believing in Jesus and accepting Him as our Savior. Kasi ang mga tao, yes, alam nila na may Diyos, alam nila na si Jesus Christ pinako sa krus, etc., etc., pero ang tanong, ano yung response natin? Kaya ano yung ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay? Kung pa, may time ba tayo sa pagbibiblia? May time ba tayo sa pagpapakain ng ating kaluluwa? May time ba tayo sa pagpapakain ng ating soul, mga kasembreros? Or puro lang tayo material food, puro lang tayo mga daily routines natin, no? Nagagawa nga natin minsan ang skincare routine, no? Pagpapaganda ng ating mga mukha. Pero ang pagpapaganda ng ating kaluluwa ay wala, mga kasembreros. So useless pa ang buhay natin. So kung may mga panahon tayo sa mga bagay na makamundo, yung gusto lang natin, yes, nakakasaya sa atin, pero papaano naman yung ating kaluluwa? Okay? Kasi ayaw ng Diyos ng malnourished na kaluluwa. So imagine mo ang taong hindi kumakain, di ba? Or ang malnourished na tao. Di ba? Parang hindi sila tanggap sa society, no? Kasi nga hindi sila ganun ka healthy, no? How much more sa ating Panginoon na
inalagaan tayo. He did everything, no? He gave His only begotten Son, Jesus Christ, for us. And yet, hindi natin pinangalagaan ng ating kaluluwa na precious sa harapan ng ating Panginoon. So, ang isa pang pangalan actually ni Lord Jesus Christ ay lover ng ating kaluluwa. Siya po ang sinta. Siya po ang kumpapairog ng ating kaluluwa, mga kasamaris. That is why, kung ang inintrust niya sa atin na kaluluwa ay hindi natin ilagaan, so we will be responsible and accountable for it, mga kasembreros. Alright, so naman po sa ating Word of God, napakaganda actually nito, mga kasembreros. Pero in the meantime, ay yan naman po ang ating Word of God. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, paniniwala, no? At saka magkatiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. In His mighty name we pray. Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.